ko po na ang lahat ay magsasayo. Sino po ang nagagalak? Tayo ay nasa banal na sambahan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pagpiliin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po yung umawi. Oh, how I love you. Hallelujah. Bago po tayo babasa po muna tayo ng banal na salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ating mga Biblia sa John chapter 3 verse 16. Ito po ang nasisulat sa wikang Ingles. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Hallelujah. Mari na po tayo pumunta. Hallelujah, Jesus. Isa pong napakagandang katotohanan ng sinasabi po sa verse na yun, kung gaano pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal para sa atin. Ibigay niya po yung kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Hindi niya po sinabi na kailangan ko mamatay para sa mga tao na nananampalatayang higit sa akin. Hindi niya po sinabi na kailangan ko mamatay para doon lamang sa mga tao na naniniwala na siya ay nag-iisang Diyos lamang. Kundi sinabi niya po, for God so loved the world. In-emphasize niya po yung salitang word. Hindi siya po namili ng tao kahit na makasalanan ka, marami kang bisyo, patapon yung buhay mo, yung wala ka na talagang mapuntahan, yung walang-wala ka na, hindi po siya namili ng tao. Kundi sinabi niya po, for God so loved the world that He gave His own life to save us po. Gusto ko lang pong ibigay yung isang halimbawa. Kagaya po na sa ating mga magulang. Doon po sa mga young people, gusto ko pong itaas nila yung kanilang mga kamay. Young people po, lahat po ng young people. Hallelujah.
kasi natin sa ating mga sarili na hindi po natin madalas yung nasasabi sa ating magulang o na ipaparamdam. Lalo na po sa pamamagitan ng mga actions. Hindi po natin ito napaparamdam yung ating pagmamahal sa araw-araw dahil minsan marami tayong ginagawa, marami tayong kabalan sa ating mga buhay. Pero nais ko sabihin sa inyo na napakaswerte natin dahil nandyan yung ating mga magulang. Dahil kung iisipin natin sa maraming taon, buwan, araw, oras na lumipas, na sinakripisyo ng ating mga magulang yung kanilang mga sarili para sa atin. Sa tingin ko, walang dahilan para mahiya tayo na sabihin kung gaano natin kamahal ang ating mga magulang. Amen? Sa tingin ko rin po, at sa tingin nyo mga kapatid, mahihiya pa rin ba tayo na sabihin na I love you, Nay, Tay? I love you, Nay, Tay, dahil di mo ako pinabayaan mo ako'y sanggol pa lamang hanggang sa ako'y tumanda. I love you, Nay, Tay, kahit na hindi ako pumapasok sa school, nakakating ako. Yung pera na binibigay niyo sa akin, pinaglalaro ko lang sa computer. Pero sa halip na magalit, still, nandyan pa din kayo, inuunawa kami. Amen? I love you, Nay, Tay, dahil patuloy kayo na nandyan. Pag wala na kami matakbuhan, at kailangan namin ang pagmamahal ng isang magulang. Ang gustong ipakita ng Panginoon sa ating mga kapatid, na sa kabila ng ating pagtalikod, sa kabila ng mga kasalanan na ating mga nagawa, sa lahat ng kabiguan at kalungkutan na ating naranasan, merong isang Diyos na kailanman hindi tumalikod para sa atin. Amen? At sa halip, ibinigay pa niya yung kanyang sariling buhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Jesus died on the cross for all humanity because God loves the whole world so much. Nagaya po ng isang story sa Bible, yung prodigal son po, kung inyo pong naaalala. Yung anak niya, yung isa po niyang anak, hiniling sa kanyang ama na kukunin na niya lahat yung kanyang kabahagi, yung yaman na ibibigay sa kanya ng kanyang ama. At yung kanyang ama naman po, yun, binigay po sa kanya. At ang ginawa po ng anak na yun, umalis po siya, ginamit niya po sa mga walang kwentang bagay, ng babae, vices, marami pa pong iba. Kasi dumating yung point na naubos na yung kayamanan, eh binigay sa kanya ng kanyang ama. Hanggang siya'y namasukan bilang isang trabahador, hanggang sa matagpuan niya sa kanyang buhay na walang-wala na siya. Empty na, ubus na lahat, wala na siyang magagawa. Hanggang sa narealize niya na bumalik sa kanyang ama. At nung bumalik po siya, to make the story short po, sa halip na magalit po yung kanyang ama, ipinaghanda pa po siya. Sabi po sa Luke chapter 15 verse 32, "But it was appropriate to celebrate and be glad, for this your brother was dead, and he is alive again. He was lost, and is found." Sa halip na magalit yung kanyang ama, natawa pa po siya dahil nakita niya po ulit yung kanyang anak, nagbalik loob po sa kanila. At yun po, nagkaroon po siya ng panibagong buhay.
ginagawa sa Kanya. Yung pagmamahal niya, kailanman ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago kahit na dumating yung mga buwan, taon, dekada na lumipas. Ang pagmamahal ng Diyos ay nag-iisa lamang. Dahil nag-iisa lamang ang Diyos na ating sinasamba. Hallelujah. Inanyaya ko po ang lahat at tumayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus.
na ito. Hallelujah. Alam ko, O Diyos, ng espesyal na pabor ay patuloy mong binibigay sa kanya ngayon. Hallelujah. Kaya ngayon, Panginoon, sa umagang ito, kiniklaim na namin, Panginoon, ang trabaho ni Brother Rainier, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Ikaw ang tanging Diyos na nakakaalam, Panginoon, ng bawat nararamdaman ng kanilang mga puso, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In your mighty name, Jesus, we claim the victory of Brother Rainier, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang karamdaman ng anak ni Sister Alona Balgubin po. At ang pangailangan nila, Panginoon, sa pinansyal, material, higit sa spiritual. Dinadalangin ko, Panginoon, ang kagalingan at pagbaba ng blood sugar ni Brother John, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang paggabay niyo sa kanyang check-up sa Saturday. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, umi po, Panginoon, sa uterus, Panginoon niya. At kayo na po, Panginoon, ang bahala kung ano man, Panginoon, maging kondisyon, Panginoon, ng kanyang uterus. Kayo po, Panginoon, nakakaalam, Panginoon, ng kanyang pisikal na pangangatawan. Kayo nakakaalam, Panginoon, kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngunit higit pa dito, Panginoon, alam ko, O Diyos, na ang kagalingan ay kailan may hindi mo ipagdadamot sa iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng nararamdaman, Panginoon, ng kanilang pamilya, Panginoon, ay sa iyo lamang namin itinataas, Panginoon. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala, Panginoon. Pagkakagalingan, Panginoon, ay sa iyo lamang matatagpuan. Hallelujah, Jesus. In your mighty name, hallelujah. We claim, O God, the healing on their family, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ganun po, Panginoon. Hallelujah. Ganun po, Panginoon, sa mga iba po, Panginoon, ng mga tao na narito at sa mga bisita, Panginoon, na may nararamdaman na hindi maganda sa kanilang pangangatawan, sa pangangailangan pinansyal, Panginoon, lalo't higit sa spiritual. Alam ko, Panginoon, ang kayo nakakakita, Panginoon, na nilalaman ng kanilang mga puso. At kayo, Panginoon, ang masigit na nakakaramdam ng kanilang mga nararamdaman sa kanilang pangangatawan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, bagamat hindi malapit ka sa kanilang mga panalangin, sa pangalan mo, Jesus,
Pwede na po tayo makuha. Hallelujah, Jesus. Habang tinatawagan ko po ang mga bisita,